May sugat ka, tol? Wala to, tol. Malayo to sa bituka. Huwag ka nga magbiro, Rex. Parang delikadong tama mo ah. Kaya ko to, tol. Halika na. Kailangan makalayo tayo sa impernong lugar na to. Kung sumuko na lang kaya tayo. Bobo ka ba, Waldo? Papatayin rin nila tayo sa oras na masakote nila tayo. Hindi sila totoong mga militar. Mga tauhan din sila ni Major Corpus. Taon 1996, Quezon. Ano tol? Kumusta ng sugat mo? Nagdurugo pa ba? Daplis lang to, tol. Huwag ka mag-alala. Mailap pa sa akin si kamatayan. Ang masamang damo, hindi agad namamatay. Ay naku, puro ka talaga kalokohan, Rex. Niwi na kaya yung labi mo. Tsaka, kanina pa rin tayo tumatakbo. Sa palagay mo ba, naisahan na natin sila? Tingin ko naman ay natakasan na natin ang mga animal na yun. Mga hayop na yun. Balak pa talaga tayong patayin. Walang hiyang Corpus yun. Tayo pa talagang pinaghinalaang nagsumbong ng mga iligal nilang gawain sa mga katotoo niyang militar. Mabuti na lang talaga may sapalos tayo. Putik na yan, muntik na talaga tayo mayari kanina. Pero sa palagay ko, mabuti na rin to nangyari. Hindi na tayo mahihirapang kumalas sa grupo nila. Kung sa bagay, hindi naman natin ginustong mapabilang sa grupo ng mga sindikatong yun. Akalain pa natin na sindikato pala sila ng bawal na gamot at human organs. Sa palagay mo ba, tol? Ngayong alam na natin ang sikreto nila, tatantanan nila tayo? Yun na nga ang iniisip ko eh. Hindi tayo sigurado dyan. Hindi talaga ginusto ng magkaibigang Rex at Wado ang mapabilang sa iligal na grupo ni na Major Corpus. Si Corpus na ginagamit ang pagiging militar para mapagtakpan ang mga iligal nilang aktibidad. Napasali lamang sila sa grupo ng sindikato nang sapilitan silang dakpin sa lansangan noon dahil mga batang kalye sila at pinangakuang bibigyan ng matinong tahanan. Yun naman pala ay sa impyerno sila dadalhin ng grupo ni Corpus. Wala na kasi silang kamag-anak at mga magulang. Sa makatuwid, mga ulilang lubos na silang pareho. Lansangan ang naging kanlungan nilang magkaibigan bago makuha ni Major Corpus. Pero sa kabila ng lahat ng mga pagsubok ay nananatiling sanggang dikit ang dalawa at tinuturing nilang kapatid ang isa't isa. Nangako rin sila na walang iwanan hanggang kamatayan. At ngayong nakatakas na nga sila sa grupo ni Corpus, minabuti nila na magpakalayo-layo na lamang para hindi na sila masundan ng sindikato. Siguradong kamatayan ang kanilang aabutin sa walang pusong si Corpus sa oras na muling mag-cruise ang kanilang mga landas. Kaya kahit nagdurugo ang sugat ni Rex, nagpatuloy ang dalawa na suungin ang madilim na gubat. Kahit hindi nila kabisado ang lugar na yon dahil doon sila dinala ng kanilang mga paa. Pero natitiyak nilang bahagi pa rin yon ng kanilang probinsya. Lamang ay nasa liblib na kagubatan. Ni hindi rin nila alintana ang magubat na kapaligiran at pasikot-sikot na karimlan ng gabi. Dito na muna tayo magpalipas na magdamag, tol. Naninigas na ang mga binti ko. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Dito? Dito talaga? Oo, bingi ka ba? Huwag mong sabihin sumabog na yung eardrum mo sa mga putok ng baril kanina. Rinig ko naman, kaya lang, pwede bang dun banda? Ang baho dito eh. Wala ka bang naaamoy, Rex? Wala naman. Bakit? Singhutin mo kasi ang hangin, tol. Amoy bulok at parang may malansa. Baka itong sugat ko lang ang naaamoy mo, Wado. Hindi eh. Kakaibang sangsang. Masakit sa ilong. Pwede ba, deadmahin mo na lang yung sangsang na yan? Kesa naman persahin ko pa tong sugat ko. Saka mukhang tinantanan naman na nila tayo. Kung sa bagay. Teka, halika nga tol at titingnan ko yung sugat mo kung malalim. Wag na at baka mahimatay ka pa. Sa tagal natin magkasamay, alam kong nangingisay ka pag nakakakita ka ng dugo. Tulad ng sinabi ko,
Daplis lang naman to kaya hindi naman masyadong delikado. Ikaw na nga ang bahala, ang tigas ng ulo mo eh. Pero wag mo akong sisisihin pag pinutaktian ng uod. Langya naman, tol. Iba din ang tabas ng bibig mo no? Okay lang ako. Bukas na lang natin linisin at gamutin kapag sumikat na ang araw. Teka, maiba nga pala ako, tol. Sang lupalop na kaya tayo napadpad. Parang hindi ko gustong simoy ng hangin dito sa gubat na to ha. Masyadong tahimik at saka wala man lang akong marinig na huni ng kuliglig. Nahiyaya tayong mga kuliglig dahil sa ingay ng bunganga mo eh. Uy, ako pa talaga maingay. Kakahiya rin naman sa bunganga mo, tol. Yan ang bagay sa'yo. Oh, aray ko. Sobra ka naman, ang dami mo namang bibigwasan, yan pa may sugat ko. Ikaw sugatan ka na nga, ang lakas mo pang mang-alas ka. Shh! Huwag ka maingay, Wado. Wala ka ba naririnig? Naririnig na ano? Teka, wala namang ganyanan, tol. Parang may ngumangasab yata, tol eh. Ha? Saan? Saan banda? Oh, oh, oh! Anak ka naman ng teteng, walang ganyanan. Gusto mo bang matodas na maaga, ha? Napakaduwag mo talaga. Pambira, kalalaki mong tao eh. Duwag ka. Hindi ako duwag, oy. Huwag kang tumanggi. Huling-huli na kita, ano? Ay, oo na. Pero, sige na nga, aamin na ako. Takot talaga ako sa dilim eh. Pero, tol, sa palagay mo, may maligno kaya dito? Ay nako, malignuhin mo yung mukha mo. Sus, kalokohan lang yun. Di totoo yung mga maligno-malignong yan. Alam mo ba kung sino ang totoong maligno? Ha? Sino? Eh di ikaw. Ha? Ano ako? Pwede ba huwag kang makulit? Kung makikita mo lang ngayon yung pagmamukha mo, tol, naku, baka matakot ka rin dahil ngipin mo lang ang maputi. Baka nga sa'yo pa matakot ang mga maligno dito eh. Uy, nagsalita ang maputi. Eh parehas lang kaya tayong ulik ba? Pareho lang tayong singitim ng uling, uy. Malakas na lang na nagtawanan ang magkaibigan para pagtakpan ang pagod at pangamba nilang nararamdaman dahil nasa gitna sila ng kawalan at walang tiyak na patutunguhan. Maya-maya, ginulantang naman sila ng atungal ng kung anong mabangis na hayop sa kaloob-looban ng kasukalan. Agaw pansin yun at tunay na nakakakilabot. Ha? Ano yun, pre? Layon, ligaw na hayop lamang yun. Teka, anong klaseng hayop naman ang aatungal ng ganun? Abay, ano malay ko? Hindi naman ako taga rito, tsaka hindi ako manghuhula. Ay nako, lagot, baka aswang yun, Wado. Aswang? Dito? Uy, wala namang ganyanan. Baka sa takot sa aswang pa ako mamatay, hindi sa bala ng baril ni Corpus. Biro lang, ito naman oh. Teka, pero ano nga kaya yun, tol? Lika, alamin na lang natin, ano mang klaseng hayop yun? Pihadong yari sa dito sa baril ko. Humanda ka, Wado, siguradong ang dami natin makakain nito. Tamang-tama dahil umuungol na tong tiyan ko sa gutom. Baka isa yung matabang baboy ramo. Tsak na, tiba-tiba tayo nito. Teka, saan naman galing yung baril mo, Rex? Ano ka ba, tol? Matagal ko na itong tinatago. Hindi mo lang napapansin kasi iniingatan ko talaga. Tsaka, alam ko na darating tayo sa ganitong sandali. Natutunugan ko nun pa man na may kalukuhan yung grupo ni Corpus kaya dinekwat ko to sa kanila. Sabay himas ni Rex sa puluhan ng kalibre 45 niyang baril. Pagkatapos ay sinundan na nilang magkaibigan kung saan nagmumula ang mga nakakatakot na pag-atungal. Pero nakailang ikot na sila ay wala naman silang nakita. Tanging malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanila. Bagaman ay mas malansa ang amoy ng hangin sa gawing yon ng gubat. Takang nagkatinginan na lang ang dalawa at muling iginala ang kanilang paningin sa kapaligiran. Maliwanag din ang buwan nung mga sandaling yon, kaya naaaninag nila ng bahagya ang buong paligid. Naalarma lang sila
nang makarinig ng mga pagkilos mula sa dilim. Pagkatapos ay ang pagdilim ng kanilang paningin dahil sa paghataw sa kanilang ulo ng matigas na bagay. Kinabukasan, nagising ang dalawa dahil sa pagsaboy ng malamig na tubig. Kakaiba ang kapaligiran at kapwa sila nakabitin ng patiwarik. Amoy usok rin ang paligid at langhap nila ang amoy gomang halimuyak ng hangin. Nang igala pa nila ang paningin ay nakita nila ang maraming bilang ng mga unipormadong kalalakihan at may kanya-kanyang hawak na dekalibreng baril. Doon lang napagtanto ng magkaibigan na bihag sila ng mga rebeldeng grupo sa bundok, ang mga taong yapak na lumalaban sa pamahalaan, ang mga rebelde na talamak sa probinsya ng Katagalugan. Marahil inakala siguro ng mga yun na sila ay mga espiya ng pamahalaan, kaya sila binihag at dahil na rin sa dalang baril ni Rex. Anong gusto niyong almusal? Bugbog o gulpi? Mas maganda siguro ay kamatayan. Bungad sa kanila ng isang matikas na lalaki na bordado ng tato ang katawan. May hawak rin itong armalite sa kamay. Malinaw na yon ang tumatayong pinuno ng mga rebeldeng kanilang nakadaupang palad sa gubat na yon. Sagot! O baka gusto niyo tabasin ko yung mga dila ninyo? Anong ginagawa niyo dito sa bundok, ha? Sino kayo? Mga espiya ba kayo ng militar? Matatapang lamang ang nangangas na pasukin ang aming kuta. Inilabas din ng pinuno ng mga rebelde ang kumikislap na tansong kutsilyo na nakasuksok sa kanyang bewang. Pagkatapos ay gigil nitong sinabunutan si Rex at iniumang ang sandata sa leeg ng binata. Dahil sa takot, tila umurong ang dila ng dalawa at hindi agad nakasagot. Ano, mga pipi ba kayo? O baka gusto niyong gripuhan ko na lang yung mga leeg niyo para tapos na agad ang usapan? Nagkakamali kayo, boss. Hindi kami mga sundalo. Hindi rin kami espiya ng militar. Totoo po, bossing. Maniwala kayo. Naligaw lang po kami sa lugar na ito. At sino niloko niyo, ha? Kung hindi kayo espiya ng militar, malamang kaalib kayo ng kulto sa kabundukang ito. Ha? Kulto? May kulto po sa bundok na ito? Huwag ka na magkunwaring wala kayong alam, bata, dahil alam kong nilalansin niyo lamang kami para makatakas. Pwes, hinding-hindi mangyayari yon, dahil sinisiguro ko sa inyo na ipalalasap ko rin sa inyo ang karumal-dumal na ginawa ng lipi nyo sa aming mga kasamahan. Lintik lang ang walang gantim, mga animal kayo! Sabay bigwas ng rebelde sa pagmumuka ni Wado. Sargo agad ang dugo sa ilong at labi nito. Nginudngod din sila ng mga rebelde at pinaghahataw ng buntot pagi. Panay naman ang pagpalahaw ng dalawa dahil sa labis na sakit. Habang ang mga rebelde ay nagtatawanan pa ng malakas, hindi naman sukat akalain ng dalawang magkaibigan na mas impyerno pa pala ang daranasin nila sa kagubatang yon kesa sa ginawang pagtakas nila sa grupo ni na Corpus. Hindi rin nila sukat akalain na ganoon pala kalulupit ang mga rebelde. Huwag niyo na po kami pahirapan. Patayin niyo na lamang po kami. Sabay nagtawanan ang mga kalalakihan na nakapaikot sa kanila. Patayin mo na lang daw, Commander Lawin. Ibigay mo ng kahilingan niya. Utasin na natin ang dalawang ito para mabawasan ang problema natin. Huwag muna, Maya. Hindi pa ako tapos maglaro eh. Pinatay nila ang mga kasamahan natin. Di ba't mas maganda kung unti-unti lang ang pagkamatay nila? Yung ramdam ng bawat himaymay ng laman nila ang hapdi at sakit. Pero Commander, delikado kung patatagalin pa natin ang buhay ng mga yan. Mamaya pagsikat ng buwan ay baka lusubin tayo ng kanilang grupo. Hindi na ako natatakot sa kanila, Maya. Sa totoo lang ay kating-kati na akong tapusin ang buhay nilang lahat. Ikaw, dahil bato ng puso mo, Commander. Pero huwag ka magkakamali, Lawin. Alam kong nauuhaw ka sa paghihiganti para sa mga napaslang nating kasamahan. Pero paano naman ang iba pa nating mga kasama? Manganganib ang buhay nating lahat sa oras na maamoy nila na bihag natin ang dalawang yan.
Siguradong uutasin din nila tayo. Tandaan mo, wala pa tayong sapat na panlaban sa kanila dahil hindi sigurado kung darating ngayong araw ang supply ng mga bawang at asin mula sa kabayanan. Sa sinabing yon ng babae, nagkatinginan sina Rex at Wado sa pinag-uusapan ng mga rebelde. Naisip agad nila kung anong klase ba ang kultong kalaban ng mga rebeldeng yun dahil bawang at asin ang dapat na ipanlaban. Inuulit ko, hindi kami kaanib ng kultong sinasabi nyo. Pakawalan nyo na kami, hindi kami kaaway, hindi nga namin alam kung ano sinasabi nyo eh. Patuloy sa pagwawala ang magkaibigan. Ramdam din nila ang matinding sakit ng katawan dahil sa mga bugbog na natamo. Balak na naman sana silang bigwasan ni Commander Lawin nang biglang dumating ang isang grupo ng mga rebelde. Sa palagay ng magkaibigan ay kasamahan pa rin ng mga ito ang mga yun dahil may kinakaladkad din sila na lalaking nakatali. Kakaiba ang aura ng lalaking yun dahil halata ang liyab sa nag-aapoy nitong mga mata. Nangingintab din ang katawan dahil waring naligo sa maitim na langis at higit sa lahat ay umaalingasaw ang baho. Umangil pa yun ng lapitan ng commander at sabunutan. Walang sabi-sabing binigwasan yon ni Commander Lawin, kaya mas matindi ang naging pagwawala ng lalaki na parabang mabangis na hayop sa gubat. Galingan mo, lalaki. Dahil sa oras na makawala ako dito, gugutay-gutayin ko mga laman mo. Akala mo ba bubuhayin pa kitang halimaw ka? Kasabay pa ang malakas na pagpukpok ng baril sa ulo nito, pero nakamamangha na hindi nun alintana ang sakit, kaya takang nagkatinginan na lang sina Wado at Rex. Naaamoy ko ang tamis ng dugo mo, Commander, at nasasabik na akong malasahan ang malinamnam mong laman. Sabay takam na iniikot ng lalaki ang dila sa gilid ng naglalaway nitong bunganga. Napakatamis din ng pagngisi nito na waring hindi natatakot sa mga rebelde na bumihag sa kanya. Sa galit naman ng commander, naglabas na siya ng tansong kutsilyo at iniamba sa muka ng tumatawang lalaki. Ito, hindi ka ba natatakot dito, halimaw? Siguruhin mo lang natansuyan, Commander. Dahil sa oras na magkamali ka, dudukutin ko ang lahat ng laman loob mo. Ngumisi rin ang Commander sa binitiwang banta ng bihag, kasabay ang mariin nitong paghiwa sa muka ng lalaki. Nagsisigaw naman yon sa hapdi at kirot, kaya umalingaw-ngaw ang malutong na tawa ng Commander sa bahaging yon ng kagubatan. Ano, halimaw? Masakit ba? Kulang pa yan. Kulang na kulang pa yan sa mga ginawa ninyo. Hayop ka, Commander. Humanda ka sa akin kapag nakawala ako rito. Samantala, natulala na lamang sina Wado at Rex. Labis nilang ipinagtataka ang nakitang pag-usok ng muka ng lalaki nang masugatan yun gamit ang kutsilyo ni Commander Lawin. Nahihiwagahan sila sa mga nangyayari dahil parang hindi normal na tao ang bagong bihag ng mga rebelde. Teka, anong klaseng tao yan, Rex? Ba't ganyan? Napakabangis niya. Shh! Huwag ka maingay, Wado, at baka sa atin na naman matuon ang atensyon ng mga rebelde. Pero tingnan mo, Tol. Sobra-sobrang pagpapahirap sa kanya ng mga rebelde. Baka tudasin na siya ng mga yan. Natatakot tuloy ako, baka isunod na nila tayo. Gusto ko pa magkaroon ng pamilya, Tol. Shh! Huwag ka maingay, sabi. Tiyempo lang tayo, tapos tatakas tayo. Paano naman natin gagawin yun? Nakagapos tayo pareho. Sinabi nang huwag kang maingay eh. Basta, maghihintay lang tayo ng pagkakataon. Nasa ganoon silang pag-uusap nang muling umalingaw-ngaw ang boses ng bihag na lalaki.
kitang-kita rin nila na pinagtutulungan na yung bugbugin at hatawin ng buntot pagi ng mga rebelde. At sa bawat palong ginagawa ng mga yon ay nag-iiwan ng matinding latay sa kanyang katawan. Pero ang mas nakamamangha ay umuusok ang bahaging nalalapatan ng kanilang latigo. Dapit hapon na nang tumigil sa kalupitan ang mga naturang rebelde. Parang lantang gulay na ang lalaki matapos ang matinding pambubugbog sa kanya. Itinali din yon ng mga lalaki sa katawan ng katabi nilang puno kung saan naroroon ang magkaibigan. Tol, ayos ka lang ba, ha? Ngunit nakamamanghang malaking ngisi lang ang isinagot ng lalaki kay Wado kahit tadtad ng sugat at paso ang buo nitong katawan. Namumula rin ang mga mata ng lalaki at hindi maampat-ampat ang pagtulo ng laway nito. Delphine, ako si Delphine. Maya-maya lang pagkagat ng dilim, susugod dito ang mga kalipi ko para iligtas ako. Gusto niyong sumama? Ha? Ang sabi ko, kung gusto niyong sumama, sagot! Wala sa sariling napatango na lamang ang magkaibigan. Naisip nilang sumugal na lang kesa naman manatili silang bihag ng mga rebelde. Hindi rin naman kasi sila sigurado kung bubuhayin sila ng mga yon. Magaling. Tila demonyo ang ginawang pagtawa ng lalaki na kalaunan ay nauwi na sa pag-alulong. Kasabay noon ay sunod-sunod na pag-alulong din ang tumugon na palagay nila ay nagmumula sa kabilang bundok. Napansin din ng dalawa ang pagiging balisa ng mga rebelde, lalo pa at unti-unti nang dumidilim ang kapaligiran. Naging alerto din ang mga yon at mas pinag-ibayo pa ang pagpapausok ng goma. Katapusan na natin, Commander. Buti pa siguro pakawalan na natin ang isang yan. Hindi dumating ang mga supply nating bawang at asin galing sa kabayanan. Hindi sapat ang magpausok lang ng goma para itaboy sila. Huli na, Maya. Kahit pakawalan pa natin ang halimaw na yan, siguradong susugod din dito ang mga kalahi niya. Ano nang gagawin natin ngayon? Humanda kayo. Magiging madugo ang labanang ito. Swerte na lang kung... Kung ano, Commander? Kung makakalabas pa tayo sa gubat na to na hindi lasog-lasog ang katawan. Pero may oras pa. Hindi pa masyadong pumuputok ang dilim. May panahon pa para abandonahin natin ang lugar na ito. Hindi tayo ganyan kaduwag, Maya. Sa pagkakataong ito, isipin mo ang buhay ng ating mga kasamahan, Commander. Para saan pang ipinaglalaban natin sa gobyerno kung mamamatay tayong lahat dito? Mag-isip ka, Commander. Hindi sa lahat ng oras ay ang katapangan mo dapat pairalin. Hindi kaduwagan ang minsang pagsuko sa laban. Tandaan mo yan. Sa sinabing yon ni Maya, napabuntong hininga na lamang si Commander Lawin. May punto ang sinasabi ng dalaga. Sa pagkakataong yon, dehado talaga sila sa labanan. Kaya napakuyom na lamang ng kamao si Commander Lawin at muling nagsalita. Makinig kayong lahat. Kailangan na nating umalis dito. Dalian nyo! Bilis! Huli na mga hunghang. Dahil nandito na sila. At biglang nagsulputan mula sa iba't ibang dako ng kagubatan ang mga nakangising mga kalalakihan. At tulad ni Delphine, lahat sila ay nakahubad ng baro at nagkikintaban ang katawan dahil sa langis. May tumalon pa sa itaas ng puno at may galing sa kasukalan. Marami sila at ang bawat isa ay tila nag-aapoy ang mga mata. Sino mga yan, Delphine? Oo nga. Ano ba kayo? Anong uri kayo ng mga nilalang? Kalma lang mga kaibigan. Hindi nila kayo gagalawin. Hindi pa sa ngayon. Sabay ngisi sa kanilang dalawa. Iba rin ang pagkapula ng mga mata nito. Pagkatapos ay umalulong yon ng malakas at biglang tumubo ang mahabang kuko nito, sabay walang pakundangang hiniklas ang mga lubid na nakatali sa kanila.
Panandalian namang natulala ang magkaibigan dahil sa takot, lalo pa at kitang-kita nila na ganun din ang itsura ng iba pang kalalakihan na bigla na lamang sumulpot sa lugar na yon. Nagpaputok naman ng armas ang mga rebelde at nag-umpisa ng magpulasan para tumakas. Ngunit mabibilis at maliliksi ang mga kalalakihang dumating. Nagulat ang dalawa dahil tila hindi rin sila tinatablan ng bala. Kita rin ng magkaibigan na walang awa ang mga itong dinadambahan at hinaharibas ng mga matatalas nitong kuko ang mga rebelde. Ano pang hinihintay niyo dalawa? Alis na! Sinisiguro ko na magkikita pa rin tayo. Halika na, Wado! Bilis! Bilis! Kailangan makalis tayo dito sa lugar na ito! Hindi tao ang mga yan! Ha? Putik! Takbo na, tol, kung gusto mo pa mabuhay! Isang malakas na sapok din ang ibinigay ni Rex kay Wado para matauhan. Dahil sa biglaang takot ni Wado ay hindi na nito magawang makakilos sa pagkatulala sa kinapupwestuhan niya. Dahil sa ginawa ni Rex, nagawang tumakbo ni Wado kasama ang kanyang kaibigan patungo sa kasukalan na walang tiyak na patutunguhan. Ano ba talaga sila, tol? Sabihin mo! Hindi ko rin tiyak, tol. Pero ang sigurado ko, hindi sila mga tao. Ano ba tong lugar na pinasok natin? Dito na yata tayo matutodas. Ayoko pa mamatay, tol. Sabi ko naman sa'yo, mag-aasawa pa ako eh. Kaya nga, bilisan mo ng tumakas. Kesa ngumuha ka ng ngumuha dyan, bilisan mo ng pagtakbo. At mabilis ngang tumakbo ang magkaibigan papalayo sa lugar na yon, kahit na iniinda pa rin ni Rex ang daplis na tama ng baril. Habang sila ay tumatakas, rinig pa rin nila ang nakakakilabot na pagpalahaw ng mga napapaslang na rebelde at mga putok ng baril. Saglit lang naman, tol. Pagod na ako. Pakiramdam ko, luluwa na tong puso ko sa lakas ng tibok. Mukhang malayo naman na tayo sa kanila. Nakakahalata na talaga ako, Rex, ha? Kahapon pa yata tayo hinahabol ni kamatayan. Kung magpapahinga tayo, talagang matotodas na tayo dito. Kaya bilisan mo na. Natatakot na ako, tol. Pakiramdam ko talaga, katapusan na natin. Tigilan mo yung kaduwagan mo. Bilisan mo ang pagtakbo. Ano ka ba? Tingnan mo nga ang sitwasyon natin ngayon. Teka, ano yun, tol? Alin? Ayun, nakikita mo ba yung nakikita ko? Di ba't mga kabahayan yun? Halika, doon tayo humingi ng tulong. Hindi na nagdalawang isip ang magkaibigan at agad na pinuntahan ang natanaw nilang kabahayan. Bawat bahay ay kinatok nila para humingi ng tulong, ngunit walang sino man ang nagbubukas ng pintuan. Ay naku, Wado, wala yatang tao sa lugar na ito. Imposible, tol. Ang ilang kabahayan ay may usok. Ibig sabihin, may tao sa loob ng mga yan. Oo nga, no. Pero nasaan sila? Abay, malay ko. Ba't akong tinatanong mo magkasama lang tayong dumating dito? Ungas ka talaga. Kinakausap ka na matino eh. Sumagot ka na matino. Pilosopo. Aray, sobra ka naman, tol. Kanina ka pa nang babato ka. Tigil-tigilan mo ako ng ganyang mga banat mo, Wado, ha? Hindi ka nakakatulong. Oo na, ang sungit mo naman. Kaya hanggang ngayon hindi ka nagkakajowa eh. At bakit naman nasali ang babae sa usapan natin, ha? Wala lang. Basta. Hoy! Manahimik ka, pwede? Huwag ka maingay. May naririnig ako. Aray ko naman. Oo na, tatahimik na. Ano ba yon? Sino kayo? At anong ginagawa niyo sa sityong ito? Anak ni Eva. Ay, tol, ang ganda. Ano ka ba, Wado? Manahimik ka na nga lang dyan. Uulitin ko. Sino kayo at anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Magandang gabi, miss. Ako nga pala si Rex at ito naman si Wado, kaibigan ko. Sagutin niyo ako. Juan, naliligaw kasi kami, miss. Kung pwede sanang humingi ng kaunting tulong. Umalis na kayo. Miss, kahit isang gabi lang. Ay, kahit konting oras lang, miss. Makapagpahinga lang kami ng konti at makainom ng kahit isang basong tubig lang. Miss, pakiusap.
Kailangan lang talaga namin ng matutuluyan. Kagabi pa kasi kami puyat at pagod eh. Huwag kang mag-alala, mga mabuting tao kami. Hindi niyo ako naiintindihan. Mas mabuting sa iba na lang kayo humingi ng tulong. Huwag dito sa lugar na ito. Hindi ganyan ang pag-estima sa mga bisita, Nympha. Bakit hindi mo sila patuloyin at bigyan ng kaunting makakain? Naku, maraming salamat po, Tatang. Tandanggi mo, yan ang itawag mo sa akin. Pasensya na kayo dito kay Nympha, mga iho. Sadyang may kasungitan lang talaga itong dalaga namin. Ay siya, tumuloy kayo sa loob ng aming kubo. Pagpasensyahan nyo na lang ang loob ng bahay namin dahil mahirap lamang kami. Naku, wala akong kaso yan, Tandanggi mo. Utang na loob po namin na patuloyin nyo kami kahit sandali lang. Di ba, Wado? Huy, Wado, ano ba? Ha? Oho, tama po siya. Ano ba, Wado? Umayos ka nga. Nakakahiya ka. Kulang na lang ay matunaw na si Nympha sa pagkakatiting mo. Ang ganda kasi talaga niya, Rex eh. Sa wakas, nakita ko na rin ang babaeng pakakasalan ko. Sira ulo, umayos ka nga. Baka akalain pa nila na mga masasama tayong tao at maunsyami pa ang pagtulong nila sa atin. Oo na, aayos na. Pero pera biro, Rex. Siya na talaga ang babaeng aanakan ko ng 100. Pero ba't ganun? Wala ka ba na amoy, tol? Parang anlansa din sa lugar na ito. Sinabi manahimik ka, Wado eh. Umpagin na kita dyan. Nakakahiya ka talaga. May problema ba, mga iho? Ayun, naku, wala. Wala ho, Tandanggi mo. Gusto lang din hong magpasalamat nitong kaibigan ko dahil sa pagpapatuloy niyo sa amin kahit ngayong gabing-gabi na ho. Huwag niyo masyadong isipin yon, mga bata. Ayos lang, kahit magtagal pa kayo dito. Paniguradong matutuwa rin ang anak ko pag nalaman na may dayong naligaw dito sa amin. Talaga ho, Tandanggi mo. Naku, maraming salamat ho talaga. Ako nga po pala si Rex at siya naman si Wado, kaibigan ko po. At ikinuwento rin ng magkaibigan sa matanda at sa magandang dalaga ang dahilan kung bakit sila naligaw sa kagubatan na yun. Paniguradong uhaw na uhaw kayo at gutom na gutom dahil hindi pala biro ang mga pinagdaanan ninyo. Nympha, iha, ikuha mo sila ng makakain at maiinom sa kusina. Pero, Tang... Hindi mo ba ako narinig, Nympha? Kailangan ng mga bisita natin ng makakain. Hainan mo sila ng espesyal nating hapunan. Sige po, Tatang. Waring napipilitan naman ang dalaga na sundin ang utos ng matanda dahil nahalata ng magkaibigan ang tensyon sa mga mata nito. Pero makaraan lang ang ilang minuto ay nakahain na sa harapan ng dalawa ang masarap na inihaw na karne na amoy nila ang mabangong pagkakatimpla. Sabay tuloy na paungol ang mga tiyan ng magkaibigan. Ano pang hinihintay nyo? Kain na. Pagpasensyahan nyo na lamang at yan na lang ang natira namin pagkain kanina. Naku, napakasarap naman ho ng amoy ng karning ito, Tandanggi mo. Maigi naman at nagustuhan ninyo. Siya, kain lang ng kain. Anong masarap, tol? Ang tabang kaya. Hindi mo nalalasahan? Shh! Manahimik ka, Wado. Maigi na rin tong lamang tiyan. Ano ka ba? Ano ang sinasabi niyo, mga iho? Wala naman ho, Tandanggi mo. Pwede ho bang makahingi kahit konting asin? Asin? Wala. Walang asin dito. Napansin agad ng dalawa na biglaang tumapang ang muka ng matanda at umapoy ang mata dahil sa kahilingang yon ni Wado. Pati sa kalamansi na lang ho kaya. Samahan nyo na rin ho ng konting bawang para mas masarap. Meron ho ba kayo? Bagay na lalong nagpaiba sa timpla ng ugali ng matanda dahil malakas na noong ibinagsak ang mga kamay sa lamesa. Wala kami ng lahat ng hinihingi mo, lalaki. Masyado ka naman maarte. Ay, pasensya na ho kayo, Tandanggi mo. Sadyang palabiro lang ho talaga itong kaibigan ko. Masarap po itong karne. Hindi na po kailangan yun. Huwag niyong intindihin niyang kumag na yan. Pero seryoso ko, Rex. Matabang naman talaga. At saka... Shh! Manahimik ka na, ungas ka.
Kumain ka na lang ng kumain dyan. Ang dami mo pang arte. Di ba masarap naman? At pilit na isinubo ni Rex kay Wado ang malaking piraso ng karne. Halos mabulunan tuloy ang kanyang kaibigan at napilitang lulunin ang karne kahit walang lasa at may dugo-dugo pa. Ay, opo, tandang mo. Masarap po at malasa ang karne. Pasensya na ho kayo. Nagbibiro lang po ako. Sarap. Mabuti lamang kung ganoon, mga iho. Siya, kain lang kayo ng kain. Magpakabusog kayo, ha? Huwag na kayong mahiya. Humingi lamang kayo kay Nympha kapag gusto nyo pa. Siya, maiwan ko na muna kayo. Diyan lang ako sa labas ng kubo at magpapahangin. Sinabi ko nang umalis na kayo kanina, diba? Pero hindi kayo nakinig. Pwes, pasensyahan na lang tayo. Pinagbantaan sila ng magandang binibini pagkaalis ng matanda. Pagkatapos ay matalim ang mga mata na iniwan sila ng dalaga. Ganda nga sana, tol, pero ang sungit naman. Ay! Uy! Sinasabi ko sa'yo, Rex, ha? Akin si Nympha. Walang talo-talo dito. Sinasabi ko lang na maganda, tol. Ano ka ba? Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo, tol. Pero, hindi ko talaga masikmura ang lasa ng karning ito, eh. Sobrang lansa. Oo nga, Wado. Anong klase kayang hayop ang karne na to? May pagkahilaw pa eh. Sabay na nagsuka ang magkaibigan dahil hindi nila masikmura ang pagiging malansa ng karne na inihain sa kanila. Mabuti na lang at may kaning lamig rin na nakahain sa lamesa. Doon na lang nagpakabusog ang dalawa at pagkatapos uminom na lang ng maraming tubig. Pagkatapos kumain, doon na rin sila sa isang kwarto ng kubong yon pinagpalipas ng gabi ni Tandang Gimo, at sa sobrang kapaguran ng dalawa ay agad silang nakatulog. Ni hindi na nila narinig ang mga kakaibang kaluskos at mga ungol ng mababangis na nilalang na nasa labas ng kubong kanilang tinutuluyan. Kinabukasan, putok na ang araw nang magising ang magkaibigan. Wala na rin silang naabutang kasama sa bahay, kaya naisipan na lang nilang maglibot-libot sa labas kahit paika-ika pa rin si Rex dulot ng tama ng baril noong nakaraang araw. Marami namang tao sa sityong yun, ngunit kay iilap tumingin at mga pailalim kung makatitig. Kakaibang mga tao dito sa lugar na to, tol. Kanina ko pa napapansin na parang mailap sila sa mga dayuhan. Tama ka, napapansin ko rin yan. Sinubukan rin nilang makipag-usap sa mga taga roon, ngunit hindi sila sinasagot. Sa halip ay mabangis na pagtitig lang ang iginagawad sa kanila. Ilang saglit lamang nagulat si Rex dahil dinambahan siya ng isang bata at kinagat siya sa braso. Aroy! Salbahay kang bata ka! Ano ka, aso? Hindi sinasadyang naitulak ni Rex ang bata dahilan para mapasadsad yon sa lupa, ngunit sa halip na masaktan ay nakangisi pa yung tumitig sa kanya. Habang patuloy na tumutulo ang laway na animoy asong nauulol. Ang bango ng sugat mo at ang lambot ng balat mo! Sabay dumamba ulit ang batang yon kay Rex. Abot, ang kulit nito ah. Anong tingin mo sa kaibigan ko, bata? Bulalo? Tanggalin mo, Wado, bilis! Bago pa tuluyang mapapakit ang braso ko! Ay, ano ka ba, bata? Tigilan mo nga ako! Nagmamadali namang inawat ni Wado ang paslit, ngunit kay lakas ng batang yon na parang taong bundok na nagpupumilit makawala. Paulit-ulit din yung nagtangkang atakihin ang kaibigan ni Wado. Pinagpawisan tuloy ang binata dahil sa ginagawang pagpigil sa paslit. Ay, tumigil ka na sabi! Hindi ganyan ang pagtrato sa mga bisita, Natoy. Tinatakot mo sila. Maghintay ka, wala kang disiplina. Agad ring nilapitan ng lalaking sumipol ang paslit
at binitbit na animoy tuta. Pagkatapos ay inundayan niya yon ng malakas na suntok. Tila takot na tuta namang nagtatakbo ang paslit sa kung saan para magtago. Humuhuni pa yon na animoy asong nasaktan. Pasensya na kayo sa inasal ng batang yon. Hindi lang yun na disiplina ng maayos na magulang niya, kaya asal hayop kung makaasta. Pasensya ka na bata, nasugatan ka patuloy. Sabay titig sa nagdurugong sugat ni Rex. Hindi rin nakaligtas sa mata ni Wado na waring tumulo ang laway noon na tila natatakam. Naku, wala hong kaso. Maliit na sugat lang naman ho ito, pero hindi naman ho siguro kailangang saktan ng ganong karahas yung bata. Kawawa naman po siya. Bagay lamang yun sa paslit na yon para magtino. Hindi yun magtatanda kung hindi makakaramdam ng sakit. Bueno, ako nga pala si Lucero, ang kapitan del baryo ng sityong ito. Pero maaari nyo rin akong tawaging Supremo. Pagpapakilala sa kanila ng matandang lalaki at iniumang ang palad sa dalawa para makipagkamay. Tinanggap naman ng magkaibigan ang pakikipagkamay ng matanda at dahil sa tindig at aura nito ay halatangang may mataas na katungkulan yon sa sityo. Dagdag pang meron din itong mga alalay sa tabi, ngunit tila kay babangis din makatitig at waring manlalamon ng buhay. Maraming salamat nga ho pala, Kapitan, sa pagtanggap niyo sa amin ng kaibigan ko dito sa sityo ninyo. Walang anuman mga bata. Ang totoo ay nahihiya ako sa inasal ng kasityo ko sa unang araw ng pamamalagi nyo dito. Pagpasensyahan nyo na ulit. Ang totoo niyan ay nabanggit rin sa akin ni Tandang Gimo ang pagdating ninyo sa sityo namin kagabi at ang dahilan kung bakit kayo naligaw sa lugar na ito. Ganun ho ba? Naku, nakakahiya naman ho. Pero maniwala ho kayo, hindi ho kami masasamang tao. Hinabol lang talaga kami ng masasamang sindikato kaya kami napadpad dito sa lugar ninyo. Nginitian lamang sila ng matanda matapos magpaliwanag ni Rex. Hindi rin nila mabasa ang totoong niloloob ng kapitan nung mga sandaling yon. Ay, mainam nga at dito kayo sa lugar na ito napadpad. Ano pong ibig niyong sabihin, Kapitan? Ay, wala naman iho. Ikako ay mabuti naman pala at nakatakas kayo sa masasamang taong humahabol sa inyo. Bueno, pwede naman kayong manatili sa lugar na ito hanggang kailan nyo gustuhin. Ay, mainam talagang magtago dito dahil walang sino man ang nakakalabas dito ng buhay. Ano kanyo? Ano po yung huli niyong sinabi, Kapitan? Ay, wala yun iho. Huwag mo na lamang yung pansinin. Mahilig lang talaga akong magsalita minsan mag-isa. Ganun ho ba? Pero maraming salamat talaga, Kapitan. Tatanawin ho namin itong malaking utang na loob. Huwag muna kayo magpasalamat mga bata, dahil hindi libre ang pagpapatuloy ko sa inyo sa sityong ito. Meron niyang kapalit. Ano hong kapalit? Ano hong ibig niyong sabihin, Kapitan? Biro lamang bata. Bueno, panigurado namang magiging payapa at masaya ang pamamalagi nyo rito sa sityo namin, lalo na't nalalapit na ang pagsikat ng pulang buwan. Pulang buwan, Kapitan? Ano ho yun? Malalaman nyo rin. Paano? Mauna na ako sa inyo dahil marami pa kaming dapat ihanda para sa nalalapit na kapistahan. Pista? Ayos. Rex, Tol, paniguradong masaya yun. Sigurado maraming chicks dun. Tama mga iho. Sinisiguro ko sa inyong masaya yun. Kasiyahang hindi ninyo malilimutan sa tanang buhay ninyo. At oo nga pala, kayong dalawang magiging panauhin naming pandangal. Nakakahiya naman ho, Kapitan. Kalabisan naman na ho yata yun. Muli lamang silang nginisian ng kapitan bago yun tuluyang umalis. Isang ngisi na merong malalim na kahulugan. Umuwi na lang din ang magkaibigan sa kubo ni Tandang Gimo dahil kailangan magamot ang panibagong natamong sugat ni Rex. Mukhang malalim yun at patuloy ang pagdurugo.
Alam mo, tol, magdasal ka kaya? Ano na naman yung pinagsasasabi mo, Wado? Palagi ka na lang kasing nasusugatan eh. Tamo, pangalawa na yan. Una, sa tama ng baril, ngayon naman sa kagat. Baka sa pangatlo'y matuluyan ka na talaga. Lokong to Bakit gusto mo na ba ako mamatay Hindi naman sa ganun, tol. Ang sakin lang kasi, parang sa atin dalawa ikaw yata tong takaw disgrasya. Kaya mag-iingat ka dahil magiging best man pa kita sa kasal namin ni Nimpa. Sabay kindat sa dalaga na noon ay parating at may dalang palanggana ng malinis na tubig para mahugasan ang sugat ni Rex. Kabilaang pagtaas rin naman ng kilay ang iginanti ng magandang dalaga kay Wado. Hindi kita magugustuhang ulikbaka. Tabi dyan? O tol, narinig mo? Ulikbaka raw kaya ligo-ligo rin minsan. Na mawala daw yan, nangingitim mong libag sa katawan. Padabog tuloy na lumabas ng dampa si Wado na pabulong-bulong kaya lalong pinagtawanan ng kanyang kaibigan. Pasensya ka na kay Wado, Nimpa. Ganyan lang talaga yan pero mabait yan. Mukhang manyak yata yung kaibigan mo Kulang na lang, hubaran niya ako kung makatitig. May gusto kasi talaga sa'yo kaya ganun. Pero hindi ang tulad niya ang tipo ko, Rex. Bakit? Ano bang tipo mo sa lalaki, Nimpa? Yung may amor, tulad... Tulad nino, Nimpa? Tulad mo, Rex. Waring nahihiyang pag-amin agad ng dalaga sa binata. Dagli namang nagkulay makopa ang pisngi nito dahil sa hiya. Napangiti rin naman si Rex dahil tulad ng sinabi ng dalaga ay gaya rin nito ang tipo niya sa babae. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakabihag na sa pihikan niyang damdamin. Hindi niya lang yun sinasabi kay Wado para hindi magtampo ang kaibigan. Maniniwala ka bang unang sulyap ko pa lang sa'yo ay nabihag mo na rin ang puso ko? Pero... Bakit may pero, Rex? May asawa ka na ba? O kaya naman, kasintahan? Wala akong sabit, Nimpa. Anong problema? Si Wado kasi, malakas ang tama sa inong kaibigan ko. Pihadong magagalit at magtatampo yun sa akin oras na ligawan kita at magkamabutihan tayo. Hindi na nakatapos pa ng sasabihin ng binata dahil siniil na siya ng halik ng dalaga. Hanip ka! Ibang klase ka rin pala, Nimpa! Ibahin mo ako, Rex, dahil hindi ako katulad ng ibang babae. Hindi ako pakipot. Pag gusto ko, ipinapakita ko agad. Hindi lang yun ang ginawa ng dalaga dahil biglaan rin itong naghubad ng bestida sa harapan ng binata. Pinagpawisan tuloy ng malapot si Rex habang titig na titig sa magandang hubog ng katawan ni Nimfa. Kaya lamang... Uy, ano ka ba, Nimfa? Hindi ito ang tamang oras para dyan. Baka nabibigla ka lang. Saka maghunos dili ka. Baka may makakita sa atin. Bakit, Rex? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Maganda ka. Sobrang ganda. Pero alam mo na, may paggalang ako sa kababaihan. Saka ayaw kong gawin ng ganyan hanggang hindi pa naikakasal sa simbahan. Masyado ka palang makaluma. Diyan ka na nga. Tila yata nahiya o napikon ang dalaga sa sinabing yun ni Rex at madalian noong isinuot ang nahubad nitong bestida at saka nagtatakbo palabas ng kubo. Tila yata na insulto rin ang dalaga sa sinabi ni Rex kaya napakamot na lang sa sariling tuktok ang binata. Pambihira naman palay nang lumalapit sa manok, Rex. Di mo pa tinuka. Napakaengot mo talaga. Ay naku. Sa isang banda, naisip rin ng binata na tila yata nagmamadali ang dalaga na may mamagitan sa kanila. Ang akala pa naman niya, ang mga dalagang tagabundok ay may pagka Maria Clara. Samantala, nakarating naman si Wado sa dulong bahagi ng sitio kung saan may nakita siyang mga kalalakihan na abala sa kanilang ginagawa. Lumapit siya ng palihim sa mga yun dahil waring nagkakatay sila ng hayop at ang iba pa
ay may niluluto sa malaking kawa na parang itim na langis, kaya lamang ay sobrang baho ng amoy noon. Hindi rin niya mawari kung anong klaseng hayop ang kinarni ng mga yun dahil tadtad na. Labis lang niyang ipinagtaka na mayroong dugo ang katawan ng mga kalalakihan habang masayang nagkakatuwaan at nagkukwentuhan. Napangiwi pa si Wado nang makita na kumuha ng kapirasong karne sa tagiliran ang isang lalaki at walang pakundangan yung nginuya. Kitang-kita niya na umagos ang sariwang dugo sa bibig ng lalaking yun. Ay, ano ba yun? Hindi ba sila makahintay na maluto muna bago tikman? Nakakadiri naman. Hampok na ang karning ito, mga kalipi. Hindi na masarap. Tsak na mas masarap ang lasa ng mga karne sa piyesta ng Pulang Buwan dahil mga sariwa pa. Hindi ko na mahintay ang gabing yon. Matindi na talaga ang pagpipigil ko. Napakabango ng halimuyak ng dugo ng ating mga bisita, hindi ba? Ako man, pero kailangan natin magtimpi hanggang sa dumating ang piyesta ng Pulang Buwan dahil tulad ng tradisyon, kinakailangan muna ang pagsasakripisyo ng dugo ng birhen bago ang masaganang hapag ng laman. Birhen? Anong birhen ang pinagsasasabi ng mga kumag na to? Tsaka, bisita? Teka, kami yun na. Ngunit tila narinig yata ng mga kalalakihan ang pagbulong ni Wado. Kita rin niyang suminghut-singhut pa ang mga yun sa hangin na waring inaamoy ang kapaligiran. Pagkatapos ay sabay-sabay na napatingin sa gawing pinagkukublihan niya. May naaamoy akong sariwang dugo, mga kalipi. Hanapin nyo, madali kayo. Biglang naging aligaga si Wado sa pag-alis sa lugar na yun dahil bigla siyang nakaramdam ng panganib. Halos madapa-dapa na siya sa pagtakbo, wag lang maabutan ng mga kalalakihan. Pawis na pawis ang binata nang makarating sa kubo ni Tandang Gimo. Ano't parang hinahabol kayata ng 10 aswang, Wado? Hindi 10, 3 aswang lang, tol. Ha? Kumalma ka nga. Ayusin mo nga yung mga sinasabi mo. Narinig ko sila nag-uusap tungkol sa piyesta ng Pulang Buwan, Rex. Mayroon silang birheng iaalay. At tayo, balak nila tayong gawing handa sa nalalapit na piyesta. Umamin ka nga, Wado. Humihit-hit ka ba? Ano ka ba, tol? Hindi, matinong-matino ako. Tsaka saan ako kukuha dito nun? Delikado ang lugar na to, Rex. Hindi yata mga taong naninirahan sa sityong ito. Uy, masamang mambintang, tol. Hindi ako nang bibintang, tol. Ano ka ba? Narinig ko mismong pinag-uusapan nila kanina. Pinag-uusapan? Nino? Sino ba yung mga yun? Yung mga kalalakihan sa sityong Torex. Tulad rin sila ng mga kalalakihang sumugod sa mga rebelde kagabi. At alam mo ba na kumakain sila ng hilaw na karne? Huh? Oo, maniwala ka. Kaya umalis na tayo sa lugar na to sa lalo madaling panahon. Halika na. Mukhang aswang talaga mga naninirahan sa sityong tutol. Matindi talagang tama mo, tol, no? Araw na araw may aswang. Uy, sa gabi lang lumalabas ang mga aswang, ano ka ba? Bahala ka nga dyan kung ayaw mo maniwala. Basta ako alis na. Mayuwan ka dito kung gusto mo. At nagmamadali na ngang tinungo ng binata ang nakasaradong pintuan. Kaya lamang... Putek! Nakalakang pinto! Huh! Nakalakpang... Tabi nga't ako magbubukas. Putres, tol, nakalak nga. Bakit nila tayo kinulong dito? Kasasabi ko lang, di ba? Mga aswang nga sila. Naku naman, ayaw ko pa malaman ng mga aswang, tol. Ayaw ko maging panghanda sa piyesta nila. Anong gagawin natin? Kung totoong sinasabi mo, kailangan nga makatakas tayo dito, Wado, bago pa sumapit ang piyesta nila ng Pulang Buwan. Hoy, mga halimaw, kaya buksan niyo to! Palabasin niyo kami! Tandang Gimo! Nympha! Buksan niyo ang pinto! At walang sino man ang nagbukas ng nasabing pintuan. Naghanap rin sila ng pwedeng labasan pero matibay ang dingding ng kubong yon. Hanggang sa sumapit ng muli ang dilim. Mapanglaw rin ang naririnig nilang ingay sa kapaligiran. Hindi rin nila mawari kung anong klaseng tunog ang kanilang naririnig dahil lubhayong nakakatakot.
Napaigtad pa ang dalawa nang biglaang kumalampag ang pinto at bumungad sa kanila ang mabagsik na muka ni Tandang Gimo at ng isang lalaking abot-tenga ang pagkakangisi. Kilala nila kung sino ang lalaking yon. Walang iba kundi... Delfin? Ako nga, mga kaibigan. Magandang gabi sa inyong dalawa. Anong ginawa namin sa inyo? Bakit nyo kami kinukulong dito? Dahil pag-aari ko na kayong dalawa, utang niyo sa akin ang inyong mga buhay, hindi ba? Natatandaan niyo bang gabing pinatakas ko kayo sa kamay ng mga rebelde? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na muling magkukrus ang landas natin? Napakawalang hiya mo naman. Pinatakas mo kami tapos ikaw ang mambibihag sa amin? Natumbok mo, bata. Bakit? Anong plano mo sa amin, ha? Anong gagawin mo sa amin? Para ano? Para gawing handa sa piyesta ninyo? Nung mga sandaling yon ay ngumisi na lamang si Delfin. Ngising naghatid ng matinding kilabot sa dalawang magkaibigan. Ay, parang awa nyo na. Walang lasa ang atay ko. At saka, maputla kaya ang dugo ko. Ano ka ba, Wado? Wala nang kwentang pagmamakaawa mo sa mga halimaw na yan dahil ang tingin nila sa atin, pagkain talaga. Tama ka, lalaki. Kaya kung ako sa inyo, hindi na ako magtatangkang tumakas pa dahil wala rin naman kayong mapupuntahan. Tanggapin nyo na lang ang inyong kapalaran. Tarantadon to, ha. Hoy, hanggang sa huling hininga ko, hindi nyo ako matitikman. Itatak nyo yun sa mga pangit yung pagmamuka. Pweh! Bulyaw pa ni Wado sa aswang, dahilan para angilan siya noon at bigla ang pinakitaan ng matatalim na pangil. Ito naman di na mabiro. Takot na nagsumiksik ang magkaibigan sa sulok ng kubo dahil biglaan ang pagbabago ng kaanyuan ni Delfin sa kanilang harapan. Tinubuan yon ng mahahabang kuko at sapin-saping mga ngipin. Dagdag pa na tumutulo ang masaganang laway noon sa lapag. Nanang ko po, katapusan na talaga natin, Tol. Nananaginip lang ba ako? Sampalin mo nga ako ng malakas, Tol. Aray! Mabilis silang nilapitan ni Delfin at sabay na iniangat sa ere, dahilan para matitigan pa nila ng husto ang nakakatakot na itsura nito. Para na silang binabangungot ng gising. Sobrang nakakatakam ang amoy ng dugo niyong dalawa. Mukhang hindi ko na mahihintay pa ang pista. Halinhinan ring dinilaan ng lalaki ng mahaba nitong dila ang muka ng magkaibigan at takam na inaamoy yon. Ang baho mo! Ang baho-baho naman ang bunganga mo, aswang ka! Bitiwan mo kami! Kasabay ang malakas na pagsuntok ni Wado sa panga ni Delfin na hindi naman ininda ng halimaw. Kanina pa ako napipikon sa'yo. Kaninang-kanina pa rin ako nagpipigil sa madaldal mong dila. Pag hindi ka na nahimik, uunahin kong ngasabi ng mukha mo. Napalunok laway si Wado sa sinabi ng aswang habang nanlalaki pa rin ang dalawang mata sa takot dahil kasalukuyan pa rin silang tangan noon at kahit anong saglit nakahanda yung sakmalin ang magkaibigan. Bitiwan mo ang dalawang bihag, Delfin. Hindi pa ito ang tamang oras para kumain ng sariwa nilang laman. Hintayin mo ang pista ng pulang buwan. Pag nilamon mo sila ngayon, paniguradong manalagot tayo kay Supremo. Sumingasing naman si Delfin na waring nanghihinayang. Binitiwan din niya ang magkaibigan kasabay ang pagbabalik anyo nito sa pagiging tao. Pagkatapos ay padabog yung lumabas ng kubo, kasunod si Tandang Gimo na nag-iwan rin sa kanila ng mabalasik na pagtitig. Sa palagay ko, Tol, tama ang sinabi ng mga rebelde. May kulto nga sa kabundukang ito. At ang kultong yon ay nandito sa lugar na kinaroroonan natin ngayon, Wado. Naku naman, Tol. Ano bang kamalasan ito nangyayari sa atin? Dito na talaga tayo mamamatay. Siguradong uubusin nila ang mga dugo natin at laman. Hindi ko maisip ang sarili ko na mamamatay na tirik ang mga mata at walang laman loob. Pagkatapos ay said pa ang dugo.
Tol, kailangan nating gumawa ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Sabay na sumilip ang magkaibigan sa siwang ng dingding, at sa labas ay nakita nilang napapaligiran ang kubong tinutuluyan nila ng mga kalalakihan sa sityong yun, na nangingintab sa langis ang mga katawan. Umaalingasaw rin ang mabahong amoy sa kapaligiran, tulad ng amoy ng mabahong niluluto ng mga kalalakihan sa kawa kanina. Parang amoy ng nabubulok na karne. Paano tayo makakatakas dito, Tol? Bantay sarado tayo sa mga hinayupak na yan. Kahit ano pang isipin ko, hindi ko rin alam sa ngayon, Tol. Magdasal ka kaya, baka sakaling kaawaan tayo ng langit at tulungan tayo. Magdasal hindi ko pa nga nagagawa mag-antanda ng krus, Tol. Saka, walang Diyos. Aber, kung totoo talaga may Diyos, bakit hinayaan niyang tumira ako sa lansangan ng walang magulang? Tapos, tingnan mo nga, patapo ng buhay natin dalawa. May Diyos, Tol. Yun ang sabi ng iba. Ewan ko lang din, pero naniniwala naman ako. Ay, tigilan na nga natin ang Diyos-Diyos na yan. Hindi naman yung bababa sa langit o kung saan man yung nakatira para iligtas tayo dito. Parang naupos na napaupo na lamang ang dalawa dahil sa kawalan ng pag-asa. Gising na gising din ang diwa nila kahit hating gabi na, dahil mayat maya ang naririnig nilang pag-aangilan at pag-alulong ng mga aswang na nasa labas. Mayroon pa ngang gumagapang sa bubong at nagkukutkot. Pinigilan rin nilang makatulog hanggang sa mag-umaga na, at nagulat sila nang muling bumukas ang pintuan. Dinalhan ko kayo na makakain dahil siguradong gutom na kayo. Ano yan? Karne ng tao? Hindi bali na lang, hindi pa naman kami nagugutom. Balak mo rin sigurong gawin kaming aswang na kagaya nyo, no? Aba, ayos ka ring mambintang Hindi to karne ng tao, gulay to. Nympha, pakiusap. Tulungan mo naman kaming makatakas sa lugar na to. Gustuhin ko man kayong tulungan, Rex. Wala rin ako magagawa. Pero Nympha, kasityo mo sila. Maaari silang makinig sa pakiusap mo. Nagkakamali ka, Wado. Dahil katulad nyo, bihag din lang ako dito. Ha? Nagbibiro ka ba, Nympha? Ang buong akala pa naman namin ay tulad ka rin nilang... Hindi nga ako aswang. Bihag lang ako ng mga halimaw na yon. At gaya nyo, wala rin ako maisip na paraan para makatakas sa lugar na ito. At ang masaklap pa niyan, sa darating na pista ng pulang buwan, ako ang itinakda nilang gagawing alay sa kanilang sinasambang Panginoon. Ha? Totoo ba yun, Nympha? Kung ganon, ikaw ang birhen na tinutukoy ng mga aswang na yun. Tumango na lamang ang dalaga, saka tahimik na humikbi, pagkatapos ay nagkwento. Tinanggap ko ng kapalaran ko dahil alam kong malabo na matakasan ko pa sila. Tulad rin ng mga kaibigan kong kasama kong nag-hiking lamang sa lugar na ito noon. Lahat sila ay nauna ng inialay ng mga aswang sa kanilang Diyos-Diyosan at ako na lang ang tanging natitira. Kaya ako rin nagawang magubad sa harap mo, Rex, para may mangyari sa ating dalawa sa pagbabaka sakaling maudlot ang pag-aalay nila sa akin dahil mawawala ng pagiging birhen ko. Pero naisip kong pag ginawa ko yon, lalo lang sila mag-aalsa sa galit at siguradong papatayin na nila ako kaagad. At kayo, tiyak na papipiliin muna nila kayo kung nais nyo ring maging aswang na kagaya nila para mas lumaki pa ang kanilang kulto. At sa oras na tanggihan nyo ang kanilang alok na maging kalipi nila, siguradong kayo ang gagawin nilang handa. Kung ganoon pala, mas lalo natin kailangan makatakas sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, Nympha. Huwag kang umiyak. Sigurado makakaisip rin tayo ng paraan para makaalis dito. Mayawa ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Diyos na naman. Sinabing walang Diyos. Ay, naku naman. Shh! Manahimik ka, Wado. Pinapalakas ko nga ang loob nitong si Nympha Panira ka naman Matagal na rin akong nagdadasal sa Diyos, Rex. Pero hindi niya naman ako dinidinig. Hanggang sa maubusan na rin ako ng pag-asa. Lalo pat bukas na ang gabi ng pista ng pulang buwan. Bukas na nila iaalay ang dugo ko sa kanilang dambana. Sa puntong yun, tuluyan nang umiyak ang dalaga. Mahigpit namang niyakap ni Rex si Nympha at pinakalma. Uy, ano yun Bakit may yakapan pang nagaganap? At ano naghubad si Nympha sa harap mo, Tol? Mayroon ba akong hindi nalalaman?
Tol, pasensya ka na. Hindi yun sinasadya ni Nimpa. Saka, parehas tayo ng nagustuhan eh. May gusto ka rin sa kanya? At naunahan mo pa talaga akong makita ang katawan niya? Traidor ka palang kaibigan, Tol eh! Kasabay ang malakas na pagbigwas ni Wado sa panga ni Rex. Sumargo naman ang dugo sa gilid ng labi ng binata. Simula pa lang sinabi ko na sa akin si Nimpa, pero nakuha mo pa rin sulutin. Uy, Wado, wala akong sinulot sa'yo. Saka hindi pa naman kayo ni Nimpa. At bakit mo ako sinuntok? Sumusobra ka na, ha? Ikaw ang sumusobra, Tol. Bago pa nga lang ako didiga, inagaw mo na agad. Anong klase kang kaibigan? At muntik mo na talagang papakin. Ayusin mo nga yung utak mo. Sa babae lang ba tayo mag-aaway? Sa panahong ito? Ang babaw mo naman, Tol. Huwag mo nga ako matol-tol dyan. Hindi yun ang punto ko. Ano ba pinuputok ng pantog mo dyan, Wado? Hindi naman natuloy. Dahil napatunayan ko na hindi ka pala dapat pagkatiwalaan. Mang-aagaw ka. Aba, sumusobra ka ng ungas ka. Ayusin mo yung mga sinasabi mo sa akin, gago ka, ha? Ano ba kayong dalawa? Tumigil na kayo. Para sa kaalaman nyo, walang sino man sa inyo nagmamay-ari sa akin. Kaya wag nyo akong pag-agawan, lalo nyo lamang pinalalala ang sitwasyon eh. Waring parehas namang napahiya ang magkaibigan sa sinabing yon ng dalaga. Pwede ba, Wado? Tigilan mo nga yung pagiging isip bata mo. Tama si Nimpa, hindi ito ang panahon para mag-away tayo. Kung isip bata ako, hindi ka naman tunay na kaibigan. Itong tandaan mo, Rex, mula sa oras na ito, kanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Nagdabog pa rin si Wado at nanahimik sa isang sulok ng kubo na puno ng panibugho. Panay naman ang buntong hininga ni Rex dahil sa pagiging isip bata ng kaibigan. Bago lumabas si Nimfa ng kubo, kinumbinsi ito ni Rex na magmanman sa labas para humanap ng tiyempo upang makatakas sila sa lugar na yun. Sinabi pa ng binata na maigi nang sumugal sila sa pagtakas kesa ang maghintay ng kanilang kamatayan. Bagay na sinang-ayunan naman ng dalaga at sinabing hintayin ang kanyang hudyat. Samantala, sa isang panig ng kagubatang yun, ay, nako Major, sino kaya ang umatake sa mga rebeldeng ito? Imposible namang mga kasamahan nating militar. Masyadong brutal ang pagkamatay nila dahil para silang mga nilapa ng mababangis na hayop. Hindi hayop, Lieutenant Marquez, kundi mas masahol pa sa uri ng pinakamabagsik na hayop. Anong ibig mong sabihin, Major? Naniniwala ka ba sa aswang, Lieutenant? Ha? Aswang? Ang ibig mong sabihin, totoo ang mga sabi-sabi sa kulto raw ng aswang na naninirahan sa kagubatang ito? Hindi ko tiyak, Lieutenant. Pero sa itsura ng bangkay na nakahambalang sa kagubatan at sa mga nakita nating bungo at kalansay ng tao sa paligid, sa tingin mo ba mabangis na hayop lang ang may kagagawan yan? Kung ganun pala, mas kakailanganin natin na mas malakas na puwersa. Kinakailangan ipalam ko ito sa kampo para mapadalhan tayo ng backup dahil hindi pala normal na taong kalaban natin. Ay, naku, bakit ba naman kasi dito pa sumuot ang 2 pusakal na yun? Pusakal ang pagkakaalam ni Lieutenant Marquez kina Rex at Waldo dahil yun ang pinalabas ni Major Corpus. Ginawa yun ng Major para malihis sa 2 magkaibigan ang pambibintang sa mga iligal niyang gawain. Nagradyo din ang lieutenant sa kampo para sana ipaalam ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Pero maya-maya lamang isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa magubat na kapaligiran. Bumagsak sa lupa si Lieutenant Marquez na naghihingalo at ang bumaril sa kanya ay walang iba kundi si Major Corpus. Bakit mo ako binaril, Major? Anong kasalanan ko sa'yo? Dahil hindi na ako natutuwa sa pakikialam mo, Marquez. Paalam natin yan, te. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Sunod-sunod nitong pinutukan ulit ng baril ang opisyal hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Pagkatapos, binalingan naman niya ang platon ng mga sundalo. Men, makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Ako lang at wala ng ibang susundin nyo simula ngayon kung ayaw ninyo matulad sa tinyente. Maliwanag ba? Sir, yes, sir!
Napangisi rin ng mapanganib si Major sa narinig na sagot ng tropang mga sundalo. Sa katunayan, hindi niya gusto ang ideya na pasukin ang kagubatan na yun dahil matagal na rin niyang naririnig ang tungkol sa kulto ng mga aswang na naninirahan doon. Pero kailangan niya masiguro na mawawala ng tuluyan sa landas niya sina Rex at Wado para wala nang makasira pa sa kanyang pangalan. Sa dami ng mga sundalong kasama niya ngayon, siguradong wala nang magiging laban sa kanila ang mga aswang. Samantala, dumating naman ang sandaling hinihintay ng tatlo. Kinabukasan yun ng tanghali bago maganap ang piyesta ng pulang buwan pagsapit ng gabi. Ito na ang sandali, Rex. Wado, si Tandang Gimo lamang ang natitirang bantay sa labas ng kubo dahil ang ibang aswang abala na sa kulto sa kabundukan. Ito, gamitin niyo mga ito. Matagal ko nang itinatago ang mga yan mula sa mga naging bihag rin nila noon. Tansong kutsilyo ang mga yan para masugatan sila kapag sinaksak nyo. Makukunat ang mga balat ng aswang at hindi agad-agad tinatablan ng kung anumang uri ng sandata, liban na lang kung tanso yun. Sa tinagal-tagal kong inobserbahan ng mga kilos nila, nalaman ko na sa gulugod at bandang pita ng kanilang kahinaan dahil hindi yun abot lawayan ng kanilang dila para gumaling agad. Doon nyo sila puntiryahin ng saksak para mapaslang. Ano bang klaseng aswang sila, Nympha? Mga kiwig sila, Rex. At magaling silang magpalit-palit ng anyo sa iba't ibang uri ng mga hayop, lalo ng baboy ramot, asong bundok. Kaya alerto kayo dahil hindi sila basta-bastang uri ng aswang. Kung ganun, kailangan na nating tumakas, Nympha. Patay kung patay. Ang mahalaga, lumaban tayo hanggang kamatayan. Napatango naman ang dalaga sa sinabing yon ni Rex. Halata na rin ang katapangan sa mga mata nito. Pero si Wado hindi man lamang umiimik. Bagamat tinanggap naman nito ang tansong kutsilyo na ibinigay ni Nympha. Talagang matindi ang pagtatampo ng binata sa kanyang kaibigan na si Rex. Gaya ng plano, patalilis nga silang tumakas sa kubong yun. Hindi rin nakaigik ang matandang aswang na si Tandang Gimo nang sunod-sunod yung inundayan ng saksak ng magkaibigang Rex at Wado sa gulugod. Pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay nila ang bawat bahagi ng katawan nito at ibinato sa iba't ibang parte ng lugar. Dahil sabi ni Nympha, kailangang gawin yon para masigurong hindi na mabubuhay pa ang aswang. Nandiri naman sa ginawa ang magkaibigan dahil ganoon pala ang kumatay ng aswang. Kulang na lang ay umalsa ang balat ng laman ng kanilang sikmura sa walang ampat na pagsusuka dahil napakalansa ng dugo ng matanda, lalo pa at natilamsikan din ng dugo ang kanilang mga kasuotan. Pero inisip na lang nila na kung hindi nila papaslangin ang matandang aswang, malamang sa malamang na sila naman ang paslangin noon. Pagkatapos ay mabilis na ring tumakas ang tatlo sa loob ng kasukalan. Malayo-layo na rin ang kanilang nararating nang biglang tumigil si Rex. Teka lang, pahinga muna tayo. Namimitig ng mga pako dahil dito sa sugat ko. Ano ka ba naman? Pabigat ka lang eh. Anong sabi mo, Wado? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, pabigat ka. Kita mong tumatakas tayo, saka ka pa mag-iinarte dyan? Hindi ako nag-iinarte, Wado. Kita mo nga nagdurugutong sugat ko sa binti, oh. Ano, ibig sabihin hindi mo na kaya? Halika na, Nympha. Iwanan na natin ang maarting yan. Kailangan natin makalayo sa lugar na ito bago pa tayo abutan ng mga aswang. Abat lokong to, ah. Ganyanan na pala tayo ngayon, Wado. Sige, umalis ka na. Hindi na rin kita kailangan. Talagang aalis ako. Hindi ba't sinabi ko na kanya-kanya na tayo? Di umalis ka. Ano pang hinihintay mo? Alis na! Ano ba naman kayo? Tumigil na nga kayong dalawa. Hanggang sa pagtakas ba naman, nag-aaway pa rin kayo? Daig niyo pa mga bata. Hoy ikaw, magaling na lalaki. Dapat nga inaalalayan mo tong kaibigan mo eh. Sa palagay mo ba gugustuhin kong maging kasintahan ng isang kagaya mo na hindi maaasahan sa oras ng kagipitan? Ay, nakakadismaya ka, Wado. Wala akong kaibigang ulupong, Nympha. At wala rin akong kaibigang ipokrito. Walang malasakit sa kapwa.
at nauwi sa suntukan at sapakan ang pagtatalong yun ng magkaibigan. Todo naman ang pag-awat ni Nympha sa dalawa, mukhang gusto na yata talaga nilang magpatayan. Natigil lamang ang komosyong yon nang may magkasa ng baril mula sa di kalayuan, at sa ilang saglit lamang napaligiran na sila ng mga sundalo ni Major Corpus. Napakaganda ng palabas niyo, mga bata! Major Corpus? Ako nga, mga iho. Kumusta na kayo? Kayo naman, pinahirapan niyo pa talaga ako sa paghahanap sa inyo. Akala niyo ba ganun kadali niyo lang ako matatakasan? Nagkakamali kayo, mga ungas. Boss, Major, baka naman pwedeng pag-usapan pa natin to. Para ano, bata? Para maikanta niyo ang pangalan ko? Hindi ako ganung kabobo, mga hangal. Nagkakamali ka, Major. Hindi kami nagsumbong sa mga iligal mong gawain. At sinong lolokohin niyo, ha? Sige, pahirapan ng dalawang yan, hanggang sa pagsisihan nila na isinilang pa sila sa mundo. Pero tandaan niyo, ako ang totoda sa kanila, ha? Dalhin niyo sa akin ang babae. Dagdag utos ni Major sa kanyang mga tauhan. Iba rin ang kamanyakang rumehistro sa mata ng opisyal matapos suyurin ng tingin ang kabuuan ni Nympha. Pagkatapos ay ang matinding pagpaparusa ng mga tauhan nito sa dalawang magkaibigan. Halos gumapang na sa lupa ang dalawa, pero wala silang planong tantanan ng mga tauhan ni Major Corpus. Sa halip ay tuwang-tuwa pa ang mga yon na nagtatawanan ng malakas habang nakikita ang matinding paghihirap ng dalawa. Samantala, si Nympha naman ay kasalukuyang nasa loob ng itinayong tent para kay Major Corpus. Pinagod ako ng mga kaibigan mo, magandang binibini ah. Siguro ay karapatan ko rin namang lumigaya kahit ngayong gabi lang. Matanda ka na, malibog ka pa rin pala, Major. Siguraduhin mo lang na malakas ang tuhod mo dahil hindi ako umaatras sa laban. Yan ang gusto ko sa babae. Palaban! Siyang tunay, Major. Ano bang laban ang gusto mo? Tukaan o espadahan? Pareho, siyempre. Halika na nga't ang dami mo pansatsat. Napakabango mo. Para kang pinipig na bagong bayo. Ay, sandali lang naman. Ito naman si Major masyado nagmamadali. Hindi ako sanay na pinahahabol muna bago ang sarap binibini. Kaya halika na. Kasabay ang paghila ng Major kay Nympha, saka sa pilitang winasak ang suot nitong bestida. Isang malakas na sampal naman ang pinadapo ng dalaga sa pisngi ng opisyal ng militar. Aray, loko kang babae ka. Ang sakit nun ah. Pero yan ang gusto ko dahil mas lalo akong ginaganahan. Sabay sapak din nito sa pisngi ng dalaga at kabig sa bewang, sabay hinawakan ang masiselang bahagi nito. Bastos ka talaga, matanda ka. Tantanan mo nga ako, may lupa ka. Nakakadiri ka. Aray, ba't nagpapakipot ka pa? Kanina pumayag ka na. Teka, saan ka pupunta ha? Buwisit kang babae ka. Hoy, bumalik ka dito. Kayo, mga gunggong, anong tinatanga-tanga nyo dyan? Habulin nyo yung babaeng yon, bilis, bago pa tuluyang makatakas. Ngunit hindi nagpapigil si Nympha. Mabilis yung nagtatakbo at nawala sa loob ng kakahuyan. Ni hindi niya alintana na wala siyang saplot sa kanyang katawan. Sobrang galit naman ng Major dahil naisahan siya ng dalaga. Buisit, karni na naging bula pa. Leche, harapin nyo, bilis! Sa galit ng opisyal, napagtuunan nito ng galit ang lupaypay ng magkaibigan. Paulit-ulit muli nitong ginulpi ang dalawa hanggang sa parehas na sumuka ng dugo. Sa isang banda ay napangisi rin ng palihim si Rex dahil nagawang makatakas ni Nympha sa kamay ni Major Corpus. Tama na, Major, parang awa nyo na. Yan ang gusto ko, yung marunong magmakaawa. Napakawalang puso mo talaga, Major. Mas masahol ka pa sa amo mong si Satanas. Matalas ang dila mo, bata. Dito, kakasa ka ba, ha?
kasabay ng pagtutok ng baril sa sentido ni Rex. Hindi na ako natatakot mamatay, Major, pero paniguradong hihilahin din kita sa impyerno kung saan ka nababagay. Ano pa hinihintay mo? Duwag! Kalabitin mo na yan! Ganon ha? Talagang tutuluyan ko na kayong dalawa, kaya magdasal na kayo. Pero ikaw ang uunahin ko dahil masyado kang mayabang. Ang tagal, kalabit na! Ang dami mo pang satsat! Hoy Rex, ano bang pinagsasasabi mo? Gusto mo na ba talagang mamatay, ha? Di ba yan rin naman ang gusto mo, Wado? Ang mawala na ako. Ayaw mo nun, masasolo mo na si Nympha. Dapat nga matuwa ka. Sira ulo, hindi sa ganitong paraan. Kahit naman ulupong kambwisit ka, mahalaga ka pa rin sa akin. Ayaw pa rin kitang mamatay, no? Paano na ako pag nawala ka? Di mag-isa na lang ako. Lungkot nun, tol. Saka di ba walang iwanan hanggang kamatayan? Di ba? Bahagya namang napangiti si Rex sa sinabing yon ni Wado. Nang sandaling yun ay ramdam din niya ang katapatan sa boses ng kaibigan. Ramdam din niya na nung mga sandaling yun ay napatawad na siya nito. Wow! Nakakatuwa naman palang pagmamahalan yung magkaibigan. Nakakainggit naman. Pero huwag kayong mag-alala. Naisip ko na sabay na lang kayong patayin para wala na maiwan sa inyo. Para lagi pa rin kayo magkasama, hindi ba? Paano? Sabayan niyo ako magbilang, ha? At binunot ni Major sa kanyang bewang ang isa pang nakasuksok na baril. Itinutok din yon sa sentido ni Wado. Pagkabilang kong 3, bang! Babay na sa inyong dalawa. 1, 2, 3. Ngunit natigil ang malakas na pagbilang ng opisyal nang biglang may humaribas sa likuran nito. 3. Sino naman ang susunod? Ha? Oh, Delphine? Ako nga, mga kaibigan. Magandang gabi sa inyong dalawa. Tama-tama ba ang pagdating ko? Halina kayo dahil pinasusundo na kayo ni Supremo. Takot namang nagkatinginan ang dalawa, lalo pat nagkikisay na sa harapan nila ang halos mahati na sa dalawang katawan ni Major Corpus. Nang sandaling yun ay naririnig na rin nila ang pagpalakat ng mga napapaslang na sundalo. Nang igala nila ang kanilang paningin ay walang awang dinadambahan na pala ng mga aswang ang mga kawawang militar na tiyak na sumunod lamang sa utos ng kanilang pinuno. Ni walang magawa ang dami ng bilang ng mga sundalong yon laban sa mga aswang na hindi naman tinatablan ng kanilang mga bala. Kalunos-lunos ang sinapit ng magigiting na sundalo. Hindi kami sasama sa iyo, halimaw ka. Magkakamatayan muna tayo. Sabay inilabas ni Wado ang kanyang tansong kutsilyo at iniamba sa halimaw. Si Rex naman ay naghanda na rin para lumaban kay Delphine. Ngunit ngumisi lamang sa dalawa ang aswang at sa isang iglap lamang ay hawak na nito ang tag-isa nilang braso. Napakabilis kumilos ng aswang at hindi lang yun, mayroon din itong kakaibang lakas. Napasigaw ang dalawa nang sabay nitong pilipitin ang kanilang mga braso, dahilan para mabitawan ni Wado ang hawak niyang sandata. Malapit na ang tuluyang pagsikat ng pulang buwan, mga kaibigan. At kayo na lang ang kulang sa aming masayang piging. Masyado nyo nang naaabala ang aming kasiyahan. Pagkatapos noon, sabay na patingala sa langit ang dalawang magkaibigan at natanaw nga nila na iba na ang laki at liwanag ng buwan nung gabing yun dahil waring may halong dugo ang kanilang nakikita. Sabay rin hinaribas ng aswang ng matalas nitong kuko ang magkaibigan, kaya parehas ang mga itong nawalan ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad niya na ang dalawa na parang mga hayop. Sa pusod ng kagubatan, doon nagkamalay sina Rex at Wado, kung saan may nagaganap na piging. Doon sila dinala ng mga aswang at ang ilan pang naghihingalong mga sundalo.
Sama-samang itinumbunlang ang mga kawawang sugatang militar sa gitna ng bulwagan, na animoy mga hayop na nasila ng mga ito sa gubat. Kung isa sa larawan ang lugar na yon ay punong-puno ng hilakbot at katatakutan, lalo pat may estatwa ng anito sa gitna ng bulwagan at sa tabi noon ay mayroong dambana. Kulay itim ang anitong yon at may mahabang sungay, parang kawangis ng demonyo kung iyong titingnan. Malinaw nilang nakikita yon dahil sa naglalagablab na siga sa gitna. Napatingala naman sina Rex at Wado sa kalangitan dahil ng mga sandaling yon ay kulay dugo na talaga ang sikat ng buwan, nakakapanglaw pagmasdan at tunay na nakakakilabot. Lalo pa at nakapaikot sa kanila ang mga nakakatakot na muka ng mga halimaw na aswang. Naglalaway ang mga yon at nakaamba sa kanila ang sapin-sapin nilang mga ngipin, na parang takam na matikman ang kanilang laman. Ilang sandali lamang, sabay-sabay nang umalulong ang mga halimaw habang nakatingala sa pulang buwan, na animoy sumasamba sa dalanoong liwanag. Nagulat rin sila sa tunog ng tambol na parang tunog pag may nangyayaring kasiyahan sa mga makalumang tribo, kaya lamang mapanglaw ang tunog noon na waring nagbabadya ng ibayong panganib. Nagulat pa sina Rex at Wado dahil mula sa iba't ibang sulok ng kakahuyan ay may mga dumating pang iba't ibang uri ng hayop na karamihan ay mga baboy ramo at asong bundok, pero mababangis ang mga itsura at hindi pangkaraniwan ang laki. Sa isang iglap ay nagbagong anyo ang mga yun, tulad rin ng mga mababangis na kaanyuan ng mga aswang na naroroon. Naisip nila na tama nga si Nympha, mga kiwig nga ang uri ng aswang sa kultong yon. Mga uri ng aswang na nagbabalat kayong hayop para madaling makapambiktima at makalansi ng normal na tao. Ilang sandali pa, napuno na naman ng nakakatakot na alulong ang bahaging yon ng kagubatan. Pagkatapos noon, dinala sina Rex at Wado sa gitna ng bulwagan kung saan ay may niluluto sa mga kawa. Ang isang kawa ay naglalaman ng maitim na langis at ang isang kawa naman ay mayroong nakalagay na laman loob ng mga tao. Bitawan niyo kami, mga hinayupa kayo! Anong gagawin niyo sa amin, ha? Huwag ka na magwala, kaibigan, dahil lalo ka lang masasaktan. Kung ako sa inyo, yayakapin ko na lang ang pagiging aswang nang sa ganun ay mabuhay pa kayo ng mas matagal. Mapalad nga kayong magkaibigan dahil sa dinami-dami ng mga dayo sa kagubatang ito, kayo lang dalawang napili naming gawing aswang na kagaya namin. Dapat niyo akong pasalamatan dahil akong dahilan kung bakit buhay pa kayo hanggang ngayon, kahit na pinaslang niyo ang aking amang aswang. Mapalad? Baka malas! Hindi ako pumayag na maging aswang na katulad niyo. Saka, bagay liw sa ama mong aswang dahil kampong kayo ng demonyo, mga limaw. Lapastangan, wag na wag niyo akong binabastos sa harapan ng aking mga kalipi. Kung ganun ay pinili niyo na ang inyong kapalaran, pues pagpipistahan namin ang dugo niyo at laman. Teka muna, sandali, Delphine. Isa lang ang ayaw. Ako, payag ako. Pumapayag na ako maging aswang na kagaya niyo. Basta wag niyo lang akong papatayin. Ha? Wado, nababaliw ka na ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Seryoso ako, tol. Kung ito lang ang paraan para mabuhay. Kaya ikaw pumayag ka na rin kaysa mapaslang nila tayong pareho. Ayaw ko pa mamatay, tol. Gusto ko pa mabuhay. Magaling, lalaki. Tama ang desisyon mo. Ano pang hinihintay mo? Halika na't na masimulan na natin ang seremonya. Wado, tol. Ano ka ba? Hoy, huwag mong gawin yan. Hayaan mo na ako, Rex, sa desisyon ko. Wala na ibang paraan para makaligtas sa impyernong to kundi ang maging aswang rin kagaya nila. Pakiusap, Rex. Pumayag ka na rin para hindi nila tayo patayin. Napailing na lamang si Rex na hindi makapaniwala sa naging desisyon ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay iginiya na si Wado ni Delphine papalapit sa kawa ng itim na langis.
Winasak din nito ang kasuotan ni Wado hanggang sa wala nang natirang saplot sa binata. Kita rin ni Rex na pinahiran ng mga aswang ang buong katawan ni Wado ng itim na langis na totoong napakabaho dahil gawa yun sa langis ng nyog at ipot ng manok na nilahukan ng bulok na laman at dugo ng tao. Nakita ni Rex na yun ang inilalagay sa kawa ng isang aswang. Pagkatapos pahiran ng mabahong langis si Wado, muling umalulong ang mga aswang na nakapalibot sa kanila. Kakaiba na rin ang ginawa nilang pag-atungal na tila ba sumasailalim na sa dalang liwanag ng pulang buwan. Para nang nakahit-hit ng bawal na gamot ang mga yun kung pagmamasdan. Kakaiba rin ang mga pagkilos nila na parang nasasapian. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw naman sa buong paligid ang pag-iyak ng isang babae. Walang iba kundi si Nympha. Hubot-hubad din itong ginugudgod ng mga aswang patungo sa harap ng dambana at doon sa ibabaw ng malapad na bato ay sapilitan siyang pinahiga. Mga walang hiya kayo! Mga kampo ni Satanas! Mga halimaw! Mga dyablo! Mas lalong pinag-ibayo ng mga aswang ang ginagawang pag-alulong na tila mga tuwang-tuwa sa nakikitang pagwawala ng dalaga. Ngunit nanahimik ang mga yon nang makarinig ng malakas na pagsingasing. Sa isang iglap ay tila hangin na nasa harapan na ng dalagang nakahiga sa dambana ang sinasabi ng mga itong supremo, ang pinakapinuno ng mga aswang, walang iba kundi si Kapitan Lucero. Sumainyo ang kapayapaan at kasaganahan, mga kampun ko. Ngayong gabi ay magsaya tayo dahil muling sumilay sa kalangitan ang pulang buwan. Isa lang ang ibig sabihin noon, kinalulugdan ng hari ng kadiliman ng ating lipi, kung kaya't marapat lamang na ibalik natin sa kanya ang ating papuri at wagas na pagsamba. Muli ay umalingaw-ngaw sa lugar na yun ang malakas na tunog ng tambol na sinasabayan ng mga aswang ng walang katulad na pag-angil at pag-alulong habang nakataas ang mga kamay sa kalangitan. Nakadipa pa ang Supremo habang nakatingala sa pulang buwan na waring doon ito kumukuha ng lakas at kapangyarihan. Maya-maya pa, may inilabas yung balaraw na kumikislap ang talim dahil sa pagtama ng liwanag na nagmumula sa pulang buwan. O hari ng kadiliman, tanggapin mo ang dugo ng alay naming birhen bilang papuri sa iyong pangalan, kapalit ang walang kapantay na lakas at kapangyarihan bilang iyong mga alagad. Kasiyahan mo nawa ang dugo ng babaeng nasa iyong harapan. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyo si Nympha! Ngunit walang nangyari sa ginawang pagwawala ni Rex dahil hindi umubra ang natitira niyang lakas laban sa mga aswang na pumipigil sa kanya. Hanggang sa itinutok ng Supremo sa tapat ng puso ng nagwawala at umiiyak na dalaga ang kumikislap na balaraw. Sa langit, tila bahagya namang natakpan ng itim na ulap ang liwanag ng pulang buwan, kaya mas naging nakakatakot ang aura ng kapaligiran. Samantala, si Rex naman ay litaw na litaw ang malalaking litid sa leeg, dala ng matinding galit dahil sa nasasaksihang malagim na seremonya sa tinatanging dalaga. Parang awa niyo na, huwag! Pakiusap! Rex, Wado, tulong! Tulungan niyo ako! Hanggang sa unti-unti nang humina ang pag-iyak na yon ng dalaga. Yun pala ay tuluyan na rin itong nawalan ng malay dahil nahirapan na itong huminga dala ng kanyang takot na nararamdaman. Nang sandaling yun, tila nahipnotismo na ng mga aswang si Wado dahil wala ng reaksyon ang mukha ng binata. Sunod-sunuran na lang ito sa mga ipinapagawa sa kanya ng mga aswang. Iba na rin ang liyab ng kanyang mga mata,
Kakaiba na rin ang kanyang pagngisi na waring sinasaniban na ng masamang espiritu. Tol, ano ka ba? Ano nangyayari sa'yo? Labanan mo yan, Wado! Labanan mo! Pakiusap! Ngunit hindi na siya pinapansin ng kaibigan. Nang sandaling yun, batid na ng binata na nasa ilalim na talaga ng maitim na hipnotismo ng mga aswang ang kanyang kaibigan. Hindi na tuloy alam ni Rex ang gagawin, lalo pat alam niyang anumang saglit ay pwede nang itarak ng Supremo ang balaraw sa puso ng kanyang iniirog na si Nympha. Napatingala na lang tuloy sa langit ang binata at sa kauna-unahang pagkakataon humingi siya ng tulong at habag sa may kapal. Panginoon, naniniwala naman po akong totoo ka. Pakiusap, iligtas mo po kami sa aming kalagayan. Ipinaubaya ko na po sa inyo lahat. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang bigla na lamang may makapa ang kanyang kamay. Isang sandata na nakaipit sa kanyang bewang. Napangiti siya ng bahagya at naisip na mabuti na lang hindi tuluyang nahulog ang kutsilyong yon nang kaladkarin siya ng mga aswang patungo sa lugar na yon. Samantala, patuloy naman sa pag-usal ng kakaibang dasal ang Supremo. Hindi naman niya maunawaan habang nakatitig pa ang nanlilisik nitong mga mata at nakatingala sa langit. Ngunit ang hawak nitong balaraw ay nananatiling nakatutok pa rin sa dibdib ng walang malay na dalaga. Tanggapin mo, aming Panginoon, ang buhay naming handog. Ikasiya mo nawa ang dugo at laman ng birheng nakahain sa iyong harapan. Halika! Halika! Lumapit ka, aming Panginoon! Bigla na lamang may gumapang na itim na usok sa buong kapaligiran at bumabalot yon sa katawan ng nakahigang dalaga na sinabayan pa ng saltik ng kulog at kidlat sa papawirin. Naku po, Diyos ko! Ano po ito? At patuloy naman ang Supremo sa pagbigkas ng mga hindi nauunawaan na salita. Ito ang bagay sa iyo, halimaw ka! May padasal-dasal ka pang aswang ka! Walang hiya ka! Pagsisisihan mo ito! Hindi na napigilan ng Supremo ang pagdaing at paggulong sa lupa dahil sa tinamong sugat dulot ng pag-atake ni Rex sa dibdib nito gamit ang tansong kutsilyo. Umusok yon na tila nag-aapoy. Hindi na rin mabunot ng Supremo ang sandata na nakatarak sa kanyang dibdib dahil siya ay napapaso. Nagpatuloy yung nagpagulong-gulong sa lupa habang patuloy na sumisingasing sa sakit. Panandalian namang naantala ang ginagawa nitong seremonya sa paghahandog sa anito dahil sa ginawa ni Rex. Kaya lamang mas sumiklab ang galit sa kanya ng mga kampo ng aswang, lalong-lalo na si Delphine, na sa isang iglap lang ay nagawa siyang hulihin at sakalin. Sadyang napakatapang mo, bata. Sinasagad mo na talaga ang pasensya naming lahat. Ngayon ay pananagutan mo ang ginawa mo sa aming Supremo. At ikaw, ngayon masusubukan natin ang katapatan mo bilang bagong alagad. Ano ibig niyo sabihin? Ngayon na, Wado. Ipakita mo sa amin ang iyong kabangisan. Paslangin mo ang iyong kaibigan at sipsipin ang sariwa niyang dugo sa aming harapan. Ipakita mo sa amin na karapat-dapat kang mapabilang sa aming lipi. Sabay baling nito kay Wado, ibinigay rin niya ang balaraw na sana'y gagamitin ng Supremo na pangsaksak kay Nympha kanina. Nakangisi namang bumaling at lumapit kay Rex si Wado na nakaamba ang balaraw. Hoy, Tol! Magunos dili ka! Gumising ka, Wado! Ako ito, si Rex! Hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Tol naman, matagal nang pinagsamahan natin. Para na nga tayo magkapatid, di ba? Gumising ka na, pakiusap! Kaya mo ba talaga akong patayin? Dahil lang natatakot kang paslangin ng mga halimaw na yan? Akala
Kala ko ba walang iwanan, tol? Di ba'y pinangako natin na sanggandikit tayo hanggang kamatayan? Labo mo naman, tol! Hindi na maiwasang tumulo ang luha ni Rex. Hindi na siya natatakot kung mamamatay man siya sa kuko ng mga aswang. Ang mas masakit ay yung ang papas lang sa kanya ay ang itinuring niyang kapatid at matalik na kaibigan. Sige, kung sa bagay, siguro nga ay tama ka. Hindi na nga siguro tayo makakaalis pa ng buhay sa impyernong lugar na ito. Sige, patay mo na lang ako para matapos na. Nakakapagod na rin eh. Maigi nga yun dahil sa kamay mo ako mamamatay, hindi sa kukot pangil ng mga aswang na yan. Sige, ituloy mo na, tol. Ituloy mo na. At kusa na ring lumapit si Rex kay Wado at buong tapang niyang itinutok ang hawak nitong balaraw sa tapat ng kanyang puso. Ano pang hinihintay mo, bata? Paslangin mo na yung kaibigan mo, tapos sipsipin mo ang mainit niyang dugo. Ngayon na! Ipinikit na lamang ni Rex ang kanyang mga mata at hinintay ang nalalapit na kamatayan sa kamay ng matalik niyang kaibigan. Ngunit ang hinihintay niyang pagsaksak ay hindi nangyari. Sa halip ay narinig niya ang malakas na pag-angil ni Delphine. Anak lang, bakit ako ang sinaksak mong tarantado ka? Natulala na lamang ang nakapalibot na mga aswang at hindi nakagalaw dahil sa kanilang nasaksihan. Tinatanong mo pa, di para ikaw ang matodas, pangit na aswang. Tol, pasensya ka na kung sandali ako nakalimot. Hindi ko pala mahatim na maging aswang. Nakakasuka, nakakapandiri pala. Salamat naman, tol, at natauhan ka na. Ang buong akala ko napailalim ka na talaga sa hipnotismo ng mga ungas na yan. Nagkunwari lang ako, tol. Tinesting ko lang kung kaya kong maging aswang. Hindi pala. Ikaw nga dyan, magaling ka pala magdrama eh. Pag nakaligtas tayo dito, pwede ka na maging artista. Luko-luko ka talaga, Wado. Kung makakaalis pa tayo ng buhay sa lugar na to. Siyempre hindi na kayo makakaalis dito. Dahil ngayon pa lang, uubusin na namin ang dugo at laman loob ninyo. Mga kalipi, lapain sila! Ubod lakas na singasing ng halimaw. At sa mabilis na sandali ay nagawa noong sunggaban si Wado. Nagpambuno naman ang dalawa kahit dihado si Wado sa labanan. Kita pa ni Rex na nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa habang patuloy na inuundayan ng saksak ni Wado ang kalaban. Nakamamanghalang na agad na naghihilom at gumagaling ang mga sugat ng aswang na si Delphine. Kung ganon ay totoo nga pala ang sinasabi ni Nympha na madali nga maghilom ang sugat ng mga aswang na kiwig. Hindi rin nakaligtas sa mata ni Rex na muling susugurin ng aswang si Wado kung kaya't mabilis na iniharang ng binata ang sariling katawan para iligtas ang kaibigan. Kaya siya ang tinamaan ng pag-atake ng matatalas na kuko ng halimaw. Malaki ang tinamong sugat ni Rex sa dibdib, tagusan yon sa kanyang likod. Nang hihinang bumagsak rin sa lupa ang binata na naghihingaluna. Loko ka talaga, tol. Bakit mo ginawa yun? Hinayaan mo na lang sana akong atakihin ng aswang. Tutal, wala naman akong kwentang kaibigan. Mas mabait at mas matino ka kaysa sa akin. Ano ka ba naman, tol? Malayo to sa bituka. Huwag mo ka akong iyakan dyan. Para namang patay na ako. Anong malayo, Rex? Hindi nga yung bituka. Pero nasa dibdib mo tumama. Isa lang ang ibig sabihin nun, Wado. Ganyan kita kamahal bilang kaibigan. Ang daming dugo. Masarap yan isahog sa dinuguan. Rex naman mamamatay ka na nga, nagbibiro ka pa. Hindi bagay sa'yo mag-joke, tol. Ako ba mamamatay o ikaw? Grabe ka naman makatungal dyan, Wado. At tol, pagod na ako. Magpapahinga lang ako saglit, ha? Saka, masakit pala to. Pero kung sakali man, mukhang hindi ko na matutupad ang ipinangako ko sa iyo, tol. Parang mauuna na yata akong makasama ni San Pedro. Rex,
Wala namang ganyanan, Tol. Huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi tama to. Hoy! Sira ulo ka! Biglang lumaylay ang kamay ni Rex at tuluyan ng lumatag ang katawan nito sa lupa. Hindi tuloy maiwasang mapatingala ni Wado sa langit upang doon humingi ng tulong. Dahil ng mga sandaling yun, wala na siyang alam na pwede pang gawin. Diyos ko, sabi nila totoo ka raw. Patunayan mo naman sa akin na totoo ka nga. Bumaba ka riyan, pakiusap. Iligtas mo ang kaibigan ko. Siya na lang ang meron ako, kukunin mo pa. Huwag mo naman akong pagdamutan sa pagkakataong to. Kailangan talaga kita. Sige, ganito na lang. Usapang matinuto ha. Sa oras na iligtas mong kaibigan ko, pangako, kikilalanin kita sa buhay ko. Kung gusto mo, paglingkuran pa kita buong buhay ko eh. Pangako yan, walang halong biro. Sige na, buhayin mo lang ang kaibigan ko. Rex, Tol, gumising ka naman. Pakiusap, Tol. Ngunit ipinikit na talaga ni Rex ang kanyang mga mata, kaya ganun na lamang ang paghagulgol ng iyak ni Wado. Makaraan ang ilang saglit na pagdadalamhati ay galit nitong hinarap ang mga aswang. Nandito pa ako, mga animal kayo. Ano pang hinihintay nyo? Kainin nyo na rin ako! Sabay idinipa ni Wado ang dalawang kamay na tila nagpapaubaya na sa mga halimaw. Naubusan na rin ang binata ng kahit kaunting pag-asa dahil sa klase ng kalagayan niya ngayon at talagang imposible nang mabuhay pa. Tanggap na rin niya ang mamatay dahil doon sa kabilang buhay, tiyak na magkakasama silang muli ng matalik niyang kaibigan na si Rex. Tol, Rex, saglit na lang to. Hintayin mo ako. Sasabayan kita. Sumingasing naman ang mga aswang na sabay-sabay na tinutumbok ang kinapupwestuhan ng binata. Ang iba ay nagpalit anyo tungo sa mababagsik na asong bundok at baboy ramo na may matatalas na pangil. Umaangil sila ng nakakakilabot na waring sabik na sabik sa laman ni Wado. Samantala, ang iba namang mga aswang ay pinuntiryang lantakan ang tumbon ng mga sundalo na naghihingalo. Wala ka ng ibang maririnig nung mga sandaling yon, kundi ang pag-ungol, pagsigaw at pag-iyak ng mga naturang sundalo. Napaimpit na rin ng iyak si Wado dahil sa nakaririmarim at nakalulunos na tanawin at mas pinili na lang na yumapos at manatili sa tabi ng nakahandusay na katawan ng kanyang kaibigan na si Rex. Tila doon na rin lang niya hihintayin ang kamatayan mula sa kuko ng mga halimaw na aswang. Ngunit bago tuluyang makalapit ang mababangis na aswang sa binata, nakarinig siya ng malakas na tunog ng helicopter sa papawirin. Pagkatapos ay ang pag-ulan ng butil-butil na asin mula sa itaas, na sinundan ng pag-ulan din ng tubig na animoy bawang. Walang nagawa ang mga aswang, kundi ang magsisigaw at magkikisay, dahil sa tama ng asin at katas ng bawang. Nakakatakot din na marinig ang malalakas nilang pag-atungal at pag-angil dahil sa sakit. Ilang sandali pa, nagsimula ng umusok at umapoy ang kanilang katawan habang nagkikikisay dahil sa labis na hapdi at sakit, hanggang sa maging abuna ang mga yun at tinangay ng malakas na ihip ng hangin. Ilang saglit pa, ang napakaraming bilang ng aswang ay tuluyan ng nalupig. Hindi naman makapaniwala si Wado sa nangyari. Napaluhod na lang siya sa langit dahil sa milagrong naganap. Lalo pat napansin niyang tumitibok pa ang puso ni Rex. Sa isip at puso niya ay isa yung malaking milagro. Panginoon ko, maraming salamat po.
Tulong! Dito! Dito, tulungan niyo po kami! Kailangan ko madala sa ospital ang kaibigan ko! Tol, Rex, kumapit ka! Huwag mo muna akong iiwan, Tol! Andito na ang tulong! Mabubuhay ka! Kaya mo yan! Diyos ko po! Salamat po! Maraming salamat po! At unti-unti nang lumapag sa lupa ang helicopter na sakay ang maraming sundalo. Nagmamadali ang iba na buhatin si Rex, pati na rin ang walang malay na si Nympha. Ilang saglit lamang makikita ng muling lumilipad sa papawirin ang helicopter, sakay ang 3 sibilyan paalis sa impyernong kagubatan na yon.